Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong February 16, Monday. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin ang posibilidad ng pagdevelop ng isang low-pressure system na maaaring manggaling sa timog silangan ng bansa. At kung gusto mo na lagi kang informed sa mga susunod na update, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, 3 weather systems ang patuloy na nakaapekto sa bansa, kaya may mga lugar na maulan, may mga lugar na malamig ang hangin na may mga probinsyang makakaranas ng mahihinang pagulan. Una ang shear line na nakaaapekto sa eastern section ng Northern Luzon. Kapag shear line ang gumagana, mas madalas ang pagbuo ng makakapal na ulap at mas mataas ang chance ng malalakas na buhos ng ulan. Pangalawa, ang northeast monsoon o amihan na mas nakaaapekto sa extreme Northern Luzon, kaya mas dama ang malamig na hangin at may isolated light rains. At pangatlo, ang easterlies na nakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa na nagdadala ng moisture mula karagatan at pwedeng mag-trigger ng rain showers at thunderstorms. Unang tutukan natin ang Cagayan at Isabela na direktang apektado ng shear line. Dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. At dahil dito mas mataas ang tsansa ng moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy rains. Ang ibig sabihin nito, hindi pare-pareho ang ulan sa buong araw pero maaaring biglang lumakas ang buhos sa ilang oras kasabay ng thunderstorm bago ito humina o tumila. Sa ganitong sitwasyon, posible ang flash floods lalo na sa mga mabababang lugar at tabing ilog. At kung ang lugar ay malapit sa bundok o matarik ang paligid, posible rin ang landslides. Kaya kung may nararamdamang tuloy-tuloy na pag-ulan, mas mabuting mag-ingat sa biyahe at iwasan ang mga rutang madalas bahain. Ngayon naman, para sa Aurora at Quezon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms. Ito ay dulot ng easterlies o hanging galing sa karagatan na may dalang maraming moisture. Kadalasan, kapag easterlies ang dominante, mas napapalakas nito ang pagbuo ng ulan lalo na mula hapon hanggang gabi. Kung mapapansin ang mabilis na pagdilim ng ulap at pagbugso ng hangin, maging handa sa biglaang pag-ulan at i-monitor ang mga lugar na posibleng bahain. Para naman sa Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands, partly cloudy to cloudy skies ang forecast na may isolated light rains dahil sa amihan. Base sa forecast, wala namang significant impact na inaasahan dito pero asahan pa rin ang mas malamig na pakiramdam ng panahon at paminsan-minsang ambon, lalo na sa mga oras na mas malakas ang simoy ng hangin. Samantala, sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Kahit isolated ang pag-ulan, may mga pagkakataon na pwedeng magkaroon ng severe thunderstorms sa ilang lugar. Kapag severe thunderstorm ang tumama, posibleng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung barado ang drainage o nasa gilid ng slope ang mga komunidad. Kaya kung may kulog at kidlat, iwasan muna ang paglalagi sa open areas at siguraduhing ligtas ang inyong paligid. Ngayon, pag-usapan natin ang tropical cyclone threat potential. Para sa week 1, mula ngayon hanggang February 19, wala munang TC-like vortex or TCLV sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa model forecasts, may slim chance ng TCLV formation sa Philippine Maritime Domain, kaya mababa ang likelihood ng tropical cyclone development sa week 1. Ibig sabihin, sa loob ng linggong ito, mababa ang tsansa na may mabuo at maging bagyo sa loob ng PAR, pero patuloy pa rin ang pagmamonitor dahil pwedeng magbago ang kondisyon sa karagatan. Para naman sa week 2, mula February 20 hanggang February 26, may forecast na posibleng mabuo ang TCLV-1 sa silangan ng Mindanao at mababa rin ang possibility na maging tropical cyclone ito. Sa madaling salita, may inaasahang disturbance east of Mindanao pero low possibility pa rin na lumakas at maging ganap na bagyo. Kung sakaling mabuo ito, pwedeng makadagdag sa moisture at pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao at mga kalapit na lugar, lalo na sa eastern side, kaya para sa mga kababayan natin sa Mindanao, bantayan ang mga susunod na updates para makapaghanda kung sakaling may pagbabago sa forecast. Manatiling nakatutok para sa pinakabagong update sa lagay ng panahon. Maging alerto, maging handa, at unahin ang kaligtasan sa lahat ng oras.